Kahit man nasa ika-12 pwesto ngayon ang San Antonio Spurs standings ng West, malaki ang kanilang tiwala na makakapasok pa rin sila sa playoffs gamit ang kasalukuyang lineup na pinangunahan ni De'Aaron Fox. Ngunit sa hindi inaasahan, mukhang hindi rin naman matutupad ang kanilang pangarap matapos lumabas kanina ang nakakabiglang balita mula kay Shams ng ESPN na may injury. Malalang injury si Victor Wembanyama sa kanyang balikat na rason bakit tuluyan na itong magiging out for the season. Posible rin naman nga pong matagalan pa ang pagbabalik sa team since sa kasalukuyang injury nito kaparehas nga po kay Chris Bosh na sumira sa karir nito. Kaya bilang plan B ng San Antonio Spurs, balak nga ng team na mag-tanking upang magkaroon sila ng mas malaking chance ang makuha ang number 1 overall pick sa susunod na draft na si Cooper Flagg na plano nga nilang itandem kay Victor Wembanyama at De'Aaron Fox next year upang magkaroon sila ng malaking tsansa makapasok sa playoffs at mag-compete next year. Samantala, bago pa man magsimula ang pangalawang game ng Los Angeles Lakers sa kanilang back-to-back laban sa Portland Trail Blazers, inilabas muna ang balita na hindi maglalaro dito si Luka Doncic since kagagaling pa lang naman ito sa injury. Bukod kay Luka, hindi rin naman dito nakapaglaro si Jared Vanderbilt, pero sa kabila ng pagkawala ng ilan sa mga key player, nagkaroon pa rin sila ng magandang simula sa maaga nilang paglaman matapos maging agresibo agad si Austin Reeves. Yes mga idol, simula nang mawala si Luka, mas nakabuelo at lumabas rin naman ang kanyang tunay na laro sa pagtatala agad ng double-digit points sa first half. Tinulungan rin naman siya dito ni Lebron na magkaroon ng mainit na shooting sa umpisa, pero kahit gaano kaganda ang ipinakita ng Lakers, hindi rin naman agad nagpabaya ang Blazers dahil ginawa rin naman nilang maidikit ang talaan na pinangunahan ni Deni Avdija. Sa init nga po ng shooting nito sa kalagitnaan ng laro na siyang rason bakit nagkaroon sila ng ball game. Sadyang gamit ang kanilang ginawang adjustment, lalo si Coach JJ Redick, nagagawa pa rin naman nga ng Lakers na ma-outplayed ang Blazers sa crucial minutes, lalo na sa pagiging agresibo ni Lebron at Austin Reeves hanggang sa makuha nila ang panalo. Natambakan nga po mga idol ng Boston Celtics ang Philadelphia 76ers ng walang kahirap-hirap sa score na 124-104 sa pagtatala ng double-digit points ng kanilang 6 na manlalaro na pinangunahan ni Peyton Pritchard na merong 28 points, Jaylen Brown 20 points at si Jason Tatum 15 points, 11 rebounds, 10 assists. Sa kabila nga po ng pagkakaroon ng 76ers ng home court advantage, hindi man lang dito nakapalag o nakapag-compete ng maayos ang kanilang mga players sa maaga nilang pag-struggle sa shooting. At simula nga po nang matambakan sila sa game, pinaglaruan na lamang ito ng Celtics na hindi rin naman ikinatuwa ng mga fans nang mag-umpisang ibu ang kanilang buong team ng 76ers since wala rin naman silang effort para manalo. At dahil sa nangyaring ito, umabot na sa 6 games ang lose streak at siyang pinakamahabang aktibong pagkatalo ngayon sa NBA. Bukod dyan, bumagsak na sila sa pang-12 sa record na 20 wins, 35 losses kung saan mas lumiliit na ang tsansang makapasok sila sa playoffs at maging sa play-in tournament.